Sa pagkuha ng bahay, dapat isalang-alang natin yung magandang location. Yung isang sakay lang ay andun ka na sa Metro Manila. Aside from that, ay isalang-alang din natin yung magandang community. At higit sa lahat, dapat hindi ito binabaha. Katulad netong ipapakita namin sa inyo, itong ready for occupancy house and lot. It's a corner house and lot with 4 bedrooms, 3 toilet and bath. Dito sa napaka-safe, flood-free, dito lang yan sa Alegria Residences, Barangay Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Na kung saan, ito ay less than 45 minutes ay nasa Metro Manila ka na via NLEX Road. At dito din sa Marilao, Bulacan, ay ito yung napili ng isa sa pinakasikat na developer sa Pilipinas na pagtatayuan nila ng isang BGC na project. Dito mismo yan sa Marilao, Bulacan, ang Northwind Global City. Ay for sure, tuloy-tuloy yung appreciation ng property within Marilao. And aside from that, ang pinakabago sa lahat, yung New Bulacan International Airport na malapit lang din dito, just around less than 1 hour or 40 minutes away from this project. Hello everyone, this is Rog Camacho and welcome to Alegria Lifestyle and Residences dito sa Barangay Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Alright, so future homeowners and investors, now if you are looking for a ready for occupancy house and lot na malapit lang sa Metro Manila, and katulad neto, it's a corner house and lot with 4 bedrooms, 3 toilet and bath, ready for occupancy, kasama na lahat yung nasa loob ng bahay. So it's a fully furnished house and lot. Then, this is available through cash, bank financing, in-house financing, or Pag-ibig financing. So kung Pag-ibig financing nga lang, medyo mataas yung ating down payment, which is more than 50%. The house behind me is our Aurelia Model Unit. Our Aurelia Model Unit, we have a minimum lot area of 187 square meters and the floor area is 175 square meters. This is a single detached house and lot. Meron tayong bintana sa likuran, meron tayong bintana sa harapan, at meron din po tayong bintana sa bawat gilid. Meron tayong minimum wide frontage of nasa mga 11 meters wide for our Aurelia Model Unit. And as you can see, dito ay meron tayong setback na nasa mga 3 meters wide magmula dito hanggang dito naman sa ating kalsada. Then dito naman sa side na to ay meron tayong more than 1 meter ulit na setback hanggang doon naman po sa likuran. Ang pinakamaganda pa dito, no, you have still enough space for your plants, no, na pwede nyong gamitin ito for your landscape area. Okay, so dito naman sa side nito, this parking lot can accommodate 2-car garage, either van, sedan, or SUV. Dito naman sa side na to, by the way, this is the actual turnover unit ng ating Aurelia. So lahat ng mga nakikita ninyo, even the plants, kasama na po yan sa turnover. So libre na po yung landscape natin. Hanggang dito po ito sa likuran natin. Tapos, eto, napakaluwag pa. Napakaluwag pa ng setback natin magmula dito sa likuran. At ang kagandahan pa dito, kalsada doon, tapos kalsada din dito. Yung kalsada nga pala dito sa likuran ay nasa mga 16 meters wide po yan. So sobrang napaka-spacious, napaka-aliwalas, no, ng ating mga kalsada dito sa Alegria Lifestyle and Residences. Sa mga 4 meters wide, yung setback natin magmula sa wall na to hanggang dito naman sa property line natin. Then, you have your laundry area or service area or kitchen area rather. Then, dito naman sa side na to, ang lapad pa ng space ninyo for your future expansion. And in fact, pwede ka dito maglagay ng maliit na swimming pool sa likuran ninyo. Kasi wala nang building dito na itatayo, no?
Lahat yan mga plants na kaya sobrang aliwalas dito. Next naman ay papasukin natin yung the house itself. This is our Aurelia model unit interior design. So ang turnover natin dito ay kasama na ito, no? Naka-drop ceiling tayo. Tapos, even the sofa, kasama na rin yung sa turnover natin. So dito ang ating pinaka-living area. Naglagay sa dito ng sofa, L-type na sofa. Tapos dito, yung inyong TV. Sa side na yan, yung TV ninyo, pwede mong ilagay dyan. I-mount natin yung inyong television. Then, ang kagandahan dito kay Aurelia model unit, no, ay ang daming mga bintana. So may bintana tayo dyan. May bintana tayo dito sa gilid. Ito, may bintana din tayo. At meron din tayo ditong malaking bintana sa side na to. Then, this is your living area. Then, next is our dining area that connects to your lanay area. Na pag binuksan mo yan, katulad ngayon, binuksan natin, napakasarap ng hangin. No? It adds an additional source of natural light itong ating lanay. Kaya paborito ko yung bahay talaga na mayroong lanay. Then, sa kanilang dining area, naglagay sila dito ng nasa mga 8-seaters na dining table. Tapos, ganyan po siya kalaki. Then, magtataka kayo kung nasaan nga ba yung kitchen area. Puntahan natin. This is our kitchen area. Buksan na natin yung bintana para mas maliwanag. Hindi ka na mahirapan kung saan mo ilagay yung inyong ref, yung inyong range hood. Kasi dito, meron na tayong mga partitions. So dito, pwede mo ditong ilagay yung inyong range hood. Meron tayong bintana. Tapos, dito naman, ito yung ating pinaka-kitchen sink. Dual na po yung ating kitchen sink. Tapos dito sa side nito, meron tayong pintuan. Papunta naman sa ating service area. Papunta dito. Ayan. So, kung meron kang mga lulutuin na medyo may amoy, no? Pwede mong gawin dito yan sa labas. Next is our bedroom number 1 dito sa ground floor na kung saan, kung meron man kayong kasama sa bahay na hindi naman kakaakyat sa taas, kailangan talaga natin ng kwarto dito sa baba. Which is, eto nga po yun. Tignan natin kung gaano kalaki. Ayan, ganyan po siya kalaki. At dito sa bedroom number 1 natin sa baba, hindi lang isa yung ating bintana, kundi po dalawa. May isang bintana dito at may isang bintana din dito. Malalaki po yung kanyang bintana at may kasamang mga screen. Tapos, isa pang bintana dito. Then, ang ginawa nila, nilagay nila ng double size na bed. Ganyan po siya kalaki. But still, here, mayroon pa kayong malaking space para sa inyong built-in na cabinet. The next is our toilet and bath. PWD or senior po, yung titira dito sa kwarto na to, hindi siya mahihirapan pupunta sa CR kasi nasa gilid lang po niya. So, pupunta lang siya dito sa gilid at eto naman yung ating toilet and bath dito sa ground floor. So, again, ang tiles natin dito ay floor to ceiling. May mga design tayo dito. Tapos, mayroon tayong partition, glass enclosure. Ayan. Then, meron tayong kasamang saksakan para naman sa ating heater or blower ng buhok. Next is our stairs. Now, so for our stairs naman, ang ginamit nila dito ay concrete na stairs. Tapos yung apakan natin dito ay hindi po siya kahoy. Mukha lang siyang kahoy pero hindi po siya kahoy, no? Ang ginamit po dito ay hard flex po na makapal. Tapos eto naman po yung nilagay dito sa kanilang steps para hindi po masira or anayin yung kanilang mga steps. Yung railings naman natin dito ay bakal, then yung handrails naman natin ay stainless. Okay, future homeowners and investors, andito na tayo ngayon sa second floor. And sa second floor nga pala, no, meron tayo ditong isang bintana na syempre, tuwing umaga, hindi mo na kailangan bukas ng ilaw dahil nga po ay meron tayong source of natural light dito sa ating stairs. So, not just one, but 2 windows para naman sa ating natural light dito sa stairs natin. Tapos, ito yung hallway natin, papasok dito sa ating pinaka second floor. So, dito sa ating second floor, meron pa tayo ditong parang waiting area. Parang clinic, no? May waiting area. So, dito, pwede ka pa ditong maglagay ng isang room. Pwede ka pa ditong mag-set up ng maglagay ng TV,
family room sa side na to. Tapos, ang pinakamaganda pa dito ay meron tayong malaking bintana that gives us a natural light and ventilation dito naman sa side ng ating family room. Next is our bedroom number 2. So, for our bedroom number 2, i-check natin kung gaano nga ba kalaki at anong magkasyang bed, no? So, dito, naglagay sila ng double size na bed. At meron din ulit tayo ditong 2 windows. So, yun ang kagandahan pag single detached tayo. Kasi bawat kwarto, meron tayong 2 bintana. Eh, bakit nga ba maganda pag maraming bintana? Siyempre, pagpasok ng hangin, pag binuksan mo yung bintana, pagpasok ng hangin dito, pwedeng lumabas yung hangin. So, well ventilated po yung lahat ng kwarto natin. Kaya, mas maganda po pag mas maraming bintana. Next is the common toilet and bath dito naman sa second floor. So dito, yung CR natin ay same lang din sa baba. From floor to ceiling yung ating tiles. Tapos, meron tayo ditong mga, ano ba tawag dito? Yung lagayan, no? Ng mga toiletries natin sa side na to. Tapos, syempre, meron tayong glass enclosure. Meron tayong isang stainless na shower head o na shower. Tapos, rain shower head naman tayo. Tapos, ito naman yung ating lavatory. Then, yung ating pintuan ay hindi po yan plastic lang. Solid wood po ito. Hindi naman siya nababasa dahil meron tayong enclosure or glass enclosure. Kaya hindi po kayo mag-worry na mabilis masira ito. So, depende na lang siguro sa pag-iingat ninyo sa paggamit ng CR. Okay? Hindi naman po yan nasisira lagi. Pero yun nga po ang gandahan dyan, hindi po siya plastic. Hindi katulad ng kaibigan mo. Alright, so next is our bedroom number 3. So for our bedroom number 3, pinakita sa inyo na developer na, oy, ganito kalaki yung ating bedroom number 3, di ba? So, dito, pwede mong i-set up yung inyong higaan ng paganto or pwedeng paganon, no? Tapos, kung paganon nga po siya, i-set up mo siya ng paganon, sobrang laki pa ng space mo. Well, kung i-keep mo as it is, yung setup niya, it's okay. Meron pa rin tayong malaking space dito para sa inyong built-in cabinet, no? Para sa inyong mga gamit, no? Yung titira po dito sa kwartong ito. Then, isa pa, yung bahay na to ay may in-upgrade nila, no? Number 1, sa kanilang mga switches. So, wala na kayong makitang switch na tumutunog. Dito, wala nang tunog yung switch natin. Pindutin mo lang yan, magbubukas sa yung ilaw. Kaya lang, naka-off po yung ating main line. Hindi po natin siya matesting, pero pinakita na namin sa inyo na hindi po ito conventional na mga switches. Ito na po yung mga uso ngayon. Okay, so excited ka na bang makita yung inyong master's bedroom? So itong master's bedroom ay para sa ating, syempre, kung sino yung nagbabayad ng bahay. I'm just kidding, guys. So this is your master's bedroom. Welcome to your master's bedroom. Okay, dahil napaka-espesyal ni master's bedroom, siya lang po ang merong access dito sa balcony. Later, ipapakita namin yan sa inyo. Ito yung pintuan ng ating balcony. So for our master's bedroom, ang nilagay nila ditong bed ay queen size na bed. Tapos naka-drop ceiling na rin yung ating master's bedroom. Plus, meron pa siyang sariling toilet and bath. So this is your own toilet and bath. So naka-tiles na rin tayo from floor to ceiling. Meron tayong accent. Ibang tiles dyan, ibang tiles dito. So they are using light colors na para mas ma-emphasize talaga yung design ng ating shower area as well as dito naman sa side na to yung lagayan ng mga sabon. Lagayan ng sabon. Then of course, meron tayong kasamang glass enclosure para hindi po nabasa itong portion ng ating toilet bowl and lavatory. Then aside from that, no, bahagyang nakababa yung flooring natin dito naman sa side na to. Ang sa ganon ay hindi po pupunta yung tubig dito sa ating pintuan. At kaya po mahalaga na meron tayong enclosure, glass enclosure, dahil nga po itong mga pintuan natin ay hindi po siya plastic. Ito po ay solid na wood. Next is yung pahingahan ng lahat.
no? After mong kumain, bago kayo matulog, may iba ka pang puntahan aside from your living area, aside from your dining area, aside from mga bedrooms ng anak mo, ng family room. Iba pa rin yung feeling pag meron kang balcony. Alam niyo kung bakit? Parang dito sa balcony, it's another space from your house na ang sarap huminga. Iba pa rin yung feeling pag nasa balcony ka. Yun po yung akin. No? Pag nasa balcony ako, iba yung feeling pag nasa balcony ka. Parang iba yung feeling pag nasa loob ka ng living area mo, tapos dito sa balcony. So dito, malamang sa balcony, marami kang naiisip, no? Kita mo yung green na yan, tapos yung mga kapitbahay mo, something like that, no? So iba yung feeling pag may balcony ka. So this house sa Alegria Residences, dalawa lang po yung merong balcony. Ito at yung isang model unit namin na may balcony. Then the rest ng mga houses namin dito ay wala po siyang balcony.